3 weeks at least, no? Kumbaga, sabi na natin, investment kasi yan. Investment yan. Yeah. Sa Highland Boxing Team, congratulations again sa inyo. Pinoy Boxing Prodigy Team, sa team ninyo, sa Team Bison. No, alam ko yan, si Coach Alan yan tsaka yung anak niya. No, Yeah. Go lang. And larga lang ng larga kasi Jason Bison, you will get it, pare. Kunin mo na. Pagdating mo, isipin mo pamilya mo. Wag ka nang magtira sa sarili mo pagdating sa ring. First round, bakbakan mo na agad. Wag mo nang pigilan at pagkaya nakaporma si Oscar Collazo, ikaw naman ang may paglalagyan. Yan, tama. Diretsuhan na. And by the way, si Jason Bison and his team is also looking for more support. Sana po supportahan natin. If you want to sponsor Jason Bison, you can reach out to me or Pinoy Boxing Prodigy so we can tell you how to support Jason Bison in this journey. Sabay-sabay natin kuhanin yung history. Sayang din yan, ano? 3 Division 3 titles in one night. Speaking of titles, sir, I wanna move on kasi sobrang dami kong insight na kukuha sa'yo. Isang tanong ko pa lang, ang dami na talagang natututunan. Kaya kung yung mga nanonood, kung marami kayong natutunan kay attorney para hindi madala si attorney dito, pa-share naman, pa-like and pa-comment po, no? Para mas marami ang ating matulungan at mabigyan ng education. Speaking of of title, hindi ko yata ito nasabi. May nag-comment kasi, naalala ko, giving all you got. Ito yung isang boxer na idol ko si Charlie Suarez. He gave all he got, kaso hindi nabigay sa kanya kasi medyo naging controversial yung laban niya kay Emmanuel Navarrete. I don't know kung may update ka, sir, or what do you think? A rematch? Ano ba ito si Navarrete? Aakyat na ba ito? Meron ka bang pwedeng i-chisme sa amin? Kasi atatarin kami makita sa Charlie. Ako, based sa nakita ko body language, pati sa mga press releases, sa tingin ko ayaw na ni Navarrete makalaban si Charlie again. It was a very hard fight. Nahirapan din siya sa timbang sa simula pa lang And I think that was one of the factors also. Kaya siya sluggish, kaya siya hirap, mabagal din si Navarrete, and it was supposed to be the crowning glory for our Filipino warrior, the King's Warrior, the very religious, the very amateur decorated former Olympian, lumaban kay Lomachenko sa league, yung amateur league, professional league ng boxing, no? Lumaban kay Lomachenko. Even he was nakausap ko siya doon, sabi niya, sir, ako doon? Injured ako dapat, hindi ako lalaban, pero nakita ko Lomachenko yan So lumaban siya, no? Siya lang ang Pilipino na lumaban kay Lomachenko actually. History na yan. Ngayon, sa tingin ko ayaw na ni Navarrete lumaban sa kanya. So mangyayari dyan, if WBO orders the rematch or this California State Athletic Commission orders the rematch or makes a decision to overturn the decision and say no contest yan, sa tingin ko hindi na yan laban ng rematch si Navarrete. He will just move up in weight and yung top rank naman, for sure, ipopromote pa rin naman siya. So si Charlie Suarez, I hope talaga sa totoo lang, he will have a homecoming fight. He will have a big fight here in the Philippines. Kasi, alam mo, pag-uusapan natin mamaya yan about Philippine boxing, the state of Philippine boxing, how we can improve. But talking about Charlie Suarez is no spring chicken. Hindi bata yan. Charlie Suarez is already 36 years old, going to 37. Matanda na yan. Ibig sabihin, hinog na yan. Huwag nyo nang hintayin na mag-overripe pa yan. Bago nyo palabanin dito sa Pilipinas, alam nyo, Olympian yan, lumaban na Southeast Asian Games, lumaban ng Asian Games. Dinala na yung bandila ng bansa natin many, many times. Ngayon naman, suportahan naman natin si Charlie Suarez na lumaban dito sa Pilipinas, and I will explain later sa topic mo mamaya about how to improve Philippine boxing itself and how na yung mga boksingero natin have a chance na lumaban dito sa Pilipinas, hindi yung pag big fight na dadayo na agad, no? And I will discuss to you later. Pero Charlie Suarez is a future world champion. Itaga mo sa bato, sa susunod na laban niya, dapat world championship pa rin. And itaga mo sa bato, magiging world champion si Charlie Suarez. I believe you, sir. Ito sa mabait. Alam mo, pag pumupunta ako sa mga boxer, usually ako rin nagbibigay ng advice. Pero pag si Charlie Suarez, siya nagbibigay ng advice sa akin.
about pati sa mga haters ko nag-advise siya sa kasi preacher si Charlie. So, Yeah. I have big respect Very kay Charlie religious guy. Suarez. Yeah, I have big respect with this guy. Every time I go to his training camp, talagang nagbibigay siya ng advice sa akin and very appreciative. Speaking of that, I just want to say, attorney, thank you for saying that. Ano mo ba na nanonood si Chabit sa ating channel? Yeah. Nanonood Alam ko siya. naman So, na baka marami ka talagang viewers and many of your viewers are fighters themselves. At saka si Charlie, si Delphine, si Coach Delphine, si si Chabit Attorney, Singson, Jan baka Yombao, sakaling yung lawyer sponsora niya. niya. Basta lahat ng team ni Charlie, mga sabihin na natin, kaibigan natin talaga yan. They're really Yeah. good persons. Kaya hindi ako na magugulat kung yung buong team ni Charlie nanonood. Hi. Yeah. Hindi, tsaka shoutout. Baka naman pwedeng ma-sponsoran ni Boss Chabit. Dito Yes. gawin yung You know, nakita nyo naman lahat, mga kababayan. Nakita nyo naman ang resulta kapag tayo ay dumayo. Napakaliit na Kaya, diferensya. Talagang hindi pa binigay. Kasi nga hindi nga sa atin. Iba ho ang ako na galing na magsasabi sa attorney yan at galing na sa ako na magsasabi sa inyo bilang isang referee and judge. Itong pag-stage ng fight sa hometown ng isang boksingero, Pilipino sa hometown niya, Hapon sa hometown niya, Amerikano sa hometown niya, Meksikano sa hometown niya, napakalaki po ng diferensya. It is night and day ang diferensya dyan. Grabe, night and day talaga. Hindi naman afternoon, ha? Yes, it's night and day. Tingnan mo yung Manny Pacquiao versus Jeff Horn. Tingnan mo yung fight na yun. Tingin mo kung ang laban na yun kahit sa neutral territory, kahit sa Amerika, tingin mo ganun yun ka-close? It was so close because ang fight was in Australia. And, you know, I can explain to you the technical things and the non-technical things, the tangibles and the intangibles. But one thing is for sure, pagka lumaban ka sa sarili mong bayan, lumaban ka, nanonood yung lolo mo, nanonood yung lola mo, yung bully mo nung elementary nanonood, dati mong girlfriend na hiniwalayan ka, yung nambasted sa'yo, lahat ay motivation mo yan. Nanood sila live. So, ibig sabihin ko, lahat yan, papasok sa ulo ng boksingero, he will become a different fighter if he will fight at home. Kasi sinasabi ko nga, sana, ito mga boksingero natin, makatanggap naman ng suporta. No, number one dyan talaga, pinaka number one na suporta dyan, fans. Number one support. Number two, kagaya nitong kay Charlie Suarez, dapat meron talagang gobyerno. Number three, dapat meron talagang private sector, di ba? So, hindi naman tayo nag-uusap ng politika, pero kung nilalagay nyo sa flood control, pwede namang ilagay nyo ng kaunti naman. Okay. I got you. Speaking of that, actually, let me transition to this. Having a big event in the Philippines, very seldom na nag-happen talaga yung malalaki. But there is one, and sabi nga nila, I hope Charlie Suarez will be a part of this. Kasi Babaram has said that he wants to be a part of this. Thrilla in Manila in October is being planned, and I think the protagonists could be Mark Magsayo, Melvin Jerusalem, and the others, Carl James, Wonderboy Martin. So, baka sakaling maipasok din yung mga ibang mga fighters na minention natin, including Charlie Suarez. Thrilla in Manila event. I don't know kung sino ang gagastos dito. Malamang si Manny Pacquiao, isa sa gagastos. I don't know how many sponsors. Yung mga ganitong klaseng event ang mga gusto nating makita. May attorney, yung Thrilla in Manila, 50th anniversary, what kind of Thrilla in Manila event do you want to see? What's your expectation in this one? Or baka meron ka ng insight na ano bang meron? Alam mo, Pao, ang inside info natin dito, binulong sa atin ni Mark. Binulong ni Mark sa atin. Sabi ni Mark, ganito, ganyan. Of course, I don't want to spill the beans kasi siyempre may mga ano rin yan, mga factors din yan to promote the fight and everything, no? Yeah. And alam mo ang insight ko dito, I hope this is a start. I hope itong Thrilla in Manila, in English, I hope this is not a flash in the pan. Sana naman, hindi ito ningas pugon na malaking laban tapos grabe ang event and everything, daming Pinoy na lalaban, tuwan-tuwa ang Pilipinas, and then after that wala na naman. I hope naman na may consistency. I hope
alam ko matutuloy ito eh. Alam ko talagang may laban ng mga Pinoy dito. And I'm excited for the show. And I'm more excited for the next one and the next one and the next one na mga big events. Ako eh, I'm not only a boxing referee and a boxing judge, Pao. I'm not only a lecturer of boxing referees and judges all over the world. First and foremost, I'm a boxing fan. Gusto kong manood ng magandang boxing. Gusto kong manood ng laban dito sa Pilipinas. Dito papanoorin natin yung mga boksingero natin in the flesh. Yung bang makakapalakpak tayo, makakasigaw tayo. Hindi yung manonood ka lang sa live stream or sa TV or anything na video lang. Iba talagang live, Pao. You know that. Yeah. Iba talagang live. So, ito, opportunity sa mga Pilipino ma-showcase sa isang 50th anniversary, no? Golden anniversary of the original thriller in Manila between Muhammad Ali and Joe Frazier. That was the show, that was the event which inaugurated the Araneta Coliseum itself. Yun ang opening ng Araneta Coliseum. After that, ito na yung Araneta ngayon. After 50 years. Isipin mo, the Big Dome, yan ang launching yan. Muhammad Ali versus Joe Frazier. Yeah. Now, this will be a big event. I cannot wait to be there. I cannot wait to be there and watch and enjoy the fights. And ano ko lang sana sa mga Pilipino natin, suportahan nyo naman. Pagka meron namang binibentang ticket, bilhin nyo rin. At huwag naman tayo umasa sa mga bigay-bigay or whatever. Suporta eh. Pag sinabi mong susuporta ka sa Philippine boxing, it's not lip service. Hindi yung susuporta ka. Tapos pagdating doon, nasaan ang free live? Nasaan ang live stream na libre? Saan ang libre ticket? Huwag naman gano'n. Tapos ang lakas mo magreklamo. Oo, tapos magbabash pa kayo. Libre na, lakas pa yung libre ng reklamo. Ibabash nyo pa yung promoter kasi ganito-ganyan ang matches. Ganito-ganyan, no? Naubusan ng stamina, nagdala ng... Next na natin yan, ha? But diba? I just want us to share a few good things muna, no? And, you know, I know this is connected to the how do we improve the boxing. But ako na mag-spill ng bean kasi ito naman, may naglabas na, may nauna na sa akin. So, let me tell you, kung medyo nag-hesitate ka, Mark Magsayo will be here.